Sa lahat po ng mga team sa NBA mga idol, 30 yan lahat-lahat. Ang kaisa-isang team po na hindi gumawa ng move ngayong free agency ay itong Golden State Warriors. Meron naman silang ginawang move sa offseason noong draft. Kinuha nila si Alex Tuhi at si Will Richard noong second round ng draft. At gumawa sila ng iba't ibang trades para dyan. Pero yun na po yun. After nyan ay basically wala na talaga silang ginawa pa na galaw. Yung sarili nilang free agent at masasabi mong institusyon na rin para sa Warriors na si Kevon Looney, hinayaan nilang umalis sa team. Pumirma na nga siya sa Pelicans sa isang 2-year, $16 million contract. Naglabas pa nga to ng sama ng loob sa Warriors particularly sa kung paano siya gamitin ni Coach Steve Kerr. Hindi kay Coach Steve Kerr mga idol, kundi sa kung paano lang siya gamitin ng coach. Hindi naman personal yon. Sabi niya, but it was anybody but me it seems like at this point. Parang kahit sino na lang daw basta wag siyang maglaro. It wasn't no one moment. Even this year, probably the playoffs. We're going up against Steven Adams. This is what I do. They're not really giving me the chance to really let me do what I do. At hindi nga lang daw isang moment yon, tulad nung sa playoffs na kalaban nila si Steven Adams, alam daw niya na gawain din niya makipagtagisan sa mga ganong klaseng big man. Pero hindi daw siya binibigyan ng chance kahit na 10 years na siyang kino-coach ni Steve Kerr. So kahit yung sarili nilang free agent mga idol, ayaw na sa kanila. Kaya bakit kaya walang move na ginagawa itong Warriors, no? Habang playoffs po sa 50th season ng PBA ay may up to 12,000 pesos na bonus pa rin po si Wanek sa una niyong hulog. Tignan nyo lang yung napupusuan yung mananalo sa bawat laro sa iba't ibang liga pa yan. Mapa NBA, PBA, Japan B-League, FIBA o iba pa idol. I-click nyo lang ang link sa ating komento at i-type nyo na rin ang ating code na nakikita dito sa ating screen. Jonas PB lang naman yan. Well, ayun nga sa ating nakalap ang dahilan kung bakit ganito nga at hindi pa sila gumagalaw ng kahit anong free agency move dahil may inaantay sila. Sabi ng Warriors executive na we've got things we hope to do, but we've got other things that have to fall in line first. We're being very mindful of our sequencing here because we know the aprons and hard caps can become an issue for us really fast. Ayan, may inaantay nga sila bago sila gumawa ng iba pang move. At ano yung inaantay nila? More like sino ito mga idol? Itong si Jonathan Kuminga yon. Sarili nilang free agent kasi itong si JK mga idol, although restricted free agent siya. Kaya medyo tricky po yung sitwasyon na ito kumpara mo sa if siya ay unrestricted free agent na pwede siyang pumunta sa trip niyang team and yun na yun. Kung ano man po yung mangyari dito sa sitwasyon ni Kuminga, yun din po probably ang magdidikta sa kung paano mag-i-execute ang Warriors sa pagpirma ng mga free agents din na iba. Medyo nasa mga financial na tayo mga idol dito, kaya I hope maintindihan din natin to lahat. Ako personally, medyo nalito rin kasi ako According po dito sa data ng Basketball Reference, reliable source ng Basketball Reference mga idol ang Warriors ay may 9 na players sa kanilang main roster. At itong 9 players po na ito, pag pinagsama-sama nyo yung sweldo nila, magiging $170 million mga idol. Wala pa po dito yung mga rookies nila na sina Tuhi at Richard nga. Pero yan na nga ang amount nun. 9 players pa lang po yan pero lampas na agad sila sa salary cap na $154 million. Pero hindi pa naman kasi sila umaabot doon sa first tax apron na nagkakahalaga ng around $195 million po. So may space pa talaga sila para mag-operate dyan mga idol at magpapirma ng mga free agents. Ngayon po, dito na papasok yung sitwasyon ni Kuminga. Kasi ang gusto daw po nito $30 million na kontrata per year. So kung i-add nyo yung 170 million na current contracts ng Dubs ngayon, sabay yung 30 million na gusto nga ni JK, di 200 million na kagad yun, in which malapit nang tumama sa second apron na nagkakahalaga naman ng $207.9 million. Mahiwalay na video tayo patungkol sa tax apron na ito. Basta, may mga parusa yan if yung payroll nyo tumama ng first apron, tapos mas malala naman kapag nag-second apron na. Then 10 pa lang ang mga players nyo yan Hindi kayo papayagan ng NBA niyan, so kailangan nyo pang mag-sign ng mga players na for sure magpapalampas sa inyo sa second apron. Kaya most likely po, parang imposible na talaga ang magiging $30 million sa kontrata per year ng Warriors dito kay Kuminga kasi magiging kawawa ang Warriors if mapupunta sila sa second apron para lang masunod yung mga kagustuhan niya. And yan din po yung kaso kung bakit hindi pa ina-announce yung deal ni Al Horford dito sa Warriors kasi napabalita daw na papapirmahin to ng Warriors sa isang taxpayer mid-level exception worth $5.7 million. At dahil ginamit po ng Warriors ang exception na iyan to sign a player, maha-hard cap po sila sa second apron, in which lalong hindi magiging posible yung $30 million si Kuminga. Kapag kasi sinabing hard cap ka, bawal ka nang lumampas sa apron kahit na gustuhin mo pa. So if ngayon ikakasa ng Warriors yung deal kay Horford, hindi na pwedeng lumampas yung Warriors ng $207.9 million sa second apron nga. Again, kahit gustuhin nila. Kaya ayun, lalong imposible po yung $30 million na hinihiling niya.
So it all boils down talaga sa negosasyon. Medyo na-hold up yung sitwasyon kasi hindi pa po gusto ni Kuminga na tumanggap ng lower offer mula sa Warriors para lahat sila bati-bati na. Or may possibility din po na pwede siyang i-sign and trade mga idol, baka kasi may teams na willing siyang bayaran ng ganun kasi maapektuhan din muli yung Warriors dyan at ma-hard cap naman sila sa first apron naman. So mas mababa yon. Ang pwede na lang gastusin around $195 million. Kaya medyo tricky talaga yung sign and trade mga idol dito kay JK kung iniisip ng Warriors ang kanilang kapakanan. Pwedeng tanggapin din po ni Kuminga yung qualifying offer niya na $8 million para bumalik sa Warriors, then magiging unrestricted free agent siya next season. Pero baka Nerlens Noel lang siya kung ganon. Search nyo na lang mga idol yung nangyari dito kay Noel at sa Mavericks dati. So ayan, si Kuminga talaga ang susi para makagalaw ang Warriors. Tila hinohold up niya yung organization kasi ayaw niyang tumanggap ng lower offer at mukhang ayaw na rin niyang bumalik sa team. Pero ayaw naman din po magpadaig nitong Warriors kasi nasa kanila ang lahat ng baraha. Hindi sila magpapalugi at hindi nila i-risk yung salary situation nila para lang ma-accommodate yung trip ni Kuminga. Nakakalito, I know, pero hopefully mas nabigyan natin to ng linaw, di ba? Kaya ano sa tingin nyo ang mangyayari dito kay JK mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.